Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ang panawagan ng palasyo sa taong bayan na dapat daw nating protektahan si PBBM laban sa mga banta ni BP Sara at Mayor Baste. Bigyan ko lang kayo ng update doon sa fund drive natin para sa Brave 18 Marines. Last month, nakapagpadala tayo ng 250,000 pesos. Kahapon, nagsimula ulit akong manawagan, voluntary donation, dahil kawawa ang Brave 18 Marines. Ang kaso nilang naisampa is Luzon, Visayas, and Mindanao. Napag-alaman ko na nagpunta sila last week o 2 weeks ago, nagpunta ng Marawi dahil sa isinampang kaso sa kanila ni Congressman Adjong. Ang gastos, grabe. It's a very long, costly legal battle. Kailangan nating tulungan sila. Voluntary lang. Ito, yung gustong magpadala. Ito ang GCash number, 091690000997. Ulitin ko, 091690000997. Marami pong nagpapadala, small amounts lang. May nagpapadala 5 pesos, 10, 15, 20, 50. Naiipon yun. Malaki po ang maipon dahil sa dami nating sumusuporta sa kanila. Okay, ito. Post ng SMNI. Panawagan ni Claire Castro. Castro nanawagan, dapat nating protektahan si BBM. Iginiit ni PCO Yusek Claire Castro na dapat tiyakin ang seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang mga napaulat na banta mula sa pamilya Duterte. Ayon kay Castro, hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi po ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Sobrang praning na ba? We have the best soldiers and policemen assigned sa Presidential Security Command. So wala ba kayong tiwala sa ating mga magigiting, magagaling na PSC personnel? Ano bang kakayahan ni BP Sara? Kahit isama mo na si Mayor Baste, may kakayahan ba sila? To me, wala. Dahil fully guarded po ang Pangulo. I have faith in confidence sa mga na-assign dyan sa Presidential Security Command. They are the best of the best. Hindi ka ma-assign sa PS, Presidential Security Command, kung wala kang binatbat. Nandyan yung, ulitin ko, pinakamagagaling na kasundaluhan at pulis. So bakit pa kayo mataranta? Ano daw? Yung hitman daw na posibleng kinontrata ni BP Sara ay baka pinaghinalaan mga iba dyan yung na-assign na security group ni BP Sara. Yan ang pahayag ni Director Matibag. Kaya marami akong nabasang post, mga retired PMAer generals. Nagre-reklamo sila. That's a serious accusation. Example, General Orlando De Leon, Class 82, Marines. General Carlos Kita, Class 83, Army. And then iba pa. Sabi niya, anong klaseng akusasyon yan? Dapat ang AFP magsalita kasi nga, personal opinion ko ito, nakaka-insulto yun. Anong tingin ni Director Matibag? Ang mga sundalo, pulis, hindi ini-screen, hindi na basta na lang tinatanggap, mamaya kasabwat na pala ang sundalo at pulis na yan para saktan ang Pangulo. To me, it's an insult to the professionalism of
the men and women in uniform, yung pagdudahan mo ang isang sundalo o pulis na kinontrata ni BP Sara na wala yan. Hindi ako naniniwala dyan. Yung kwentong barbero, I'm sorry to say this. Opinion ko lang ito. Yung pahayag ni Director Matibag, parang kwentong barbero yun. Mula pa noon, 2024 pa, nangyari hanggang ngayon, hanggang persons of interest pa lang sila. Wala pang progress sa investigation, ongoing pa daw. Hindi po kami pinanganak kahapon. Director Matibag, tignan nyo ang ating buhok, puting-puti na. At again, ulitin ko, insulto para sa akin as a member of the men and women in uniform, kahit retired na ako, I'm still a soldier, true and true. Masakit yung paghinalaan nyo ang loyalty ng mga kasundaluhan at kapulisan na posibleng isa sa amin, yung mga active members na naka-assign kay BP Sara, posibleng sila yung hitman. Ano ba yan? So, ilabas nyo yung ebidensya nyo. Para kung totoo, edi tanggalin sa serbisyo, kasuhan. But ako, lahat ng mga ito is padrama. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 82,000 ang nag-react. 73,000 ang tumatawa, 6,100 ang galit, 2,100 lang ang nag-like kay Auntie Claire. So anong percent? Mga 98% tinatawanan lang itong pahayag ni Auntie Claire Castro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Tungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Naglo 20 na katuig ang akong atop na sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Yun yung natabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.